Tawag sa pagsamba. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Tayo pong lahat, ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob ng Diyos, upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ating awitin, Let All the World. Tayo po ay sandaling manahimik at manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, papuri at pagsamba ang aming iniaalay sa iyo sa aming patuloy na pagsasama-sama sa iyong bahay-sambahan. Maraming salamat sa panibagong buhay na iyong muling ipinagkaloob sa araw na ito. Tanda ng iyong walang hanggang pagmamahal. Tanda ng iyong pagnanais na kami patuloy na makagawa ng mga gawaing makabubuti sa aming kapwa. Makasisiya sa iyo at makapaglalapit sa amin sa iyo tungo sa iyong kaharian. Salamat din po sa mga taong tumutulong sa amin upang magawa namin ang lahat ng iyong mga nais. Patuloy mo po kaming samahan sa buhay na ito upang kami maging handa sa pagpisan sa iyo. Ang lahat ng aming mga panalangin, mga hinaing, mga problema, mga pasasalamat, mga gawain, ang aming buong katauhan ay itinataas namin sa iyo sa makapangyarihang ngalan ni Jesus, naming sariling Panginoon at tagapagligtas. Amen. Good morning po sa ating lahat. Tayong lahat po ay tumayo at purihin ang Diyos.
Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin. Isa pa pong pagkakataon na mapatunayan namin na kami ay tunay mong anak, Lord God. Patuloy po kami nga awit para papurihan ka, Lord God. Ang puso po namin ay sa inyo. Maraming salamat. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washing His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect
tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa buhay. Panginoon, sa presensya niyo sa umagang ito. Ikaw nga po ang manguna sa aming kalagitnaan, Panginoon. Gabayan mo po lahat ng makikinig ng iyong mensahe, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ang atin pong sagutang pagbasa ay mula sa mga ngaral 3 verses 1 to 8, verse 12. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. May panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Tayo pong lahat, alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Inaanyayahan po ang mga bata upang kanilang ipakita ang kanilang awit sayaw. The joy, 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 joy of the Lord. I've got the joy of the Lord in my heart. I've got the joy, 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 joy of the Lord. I've got the joy of the Lord in my heart. In my heart, in my home, in my school, in my car, when I'm eating lunch, in the shops, in my church. Oh, I've got the joy of the Lord. I've got the joy, 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 joy of the Lord. I've got the joy of the Lord in my heart. I've got the joy, 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 joy of the Lord. I've got the joy of the Lord in my heart. In my room, in my garden, at my friends, at my nan's, when I'm playing games. In the day, in the evening,
Oh, I've got the joy of the Lord. I've got the joy, 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 joy of the Lord. I've got the joy of the Lord in my heart. I've got the joy, 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 joy of the Lord. I've got the joy of the Lord in my heart. Sige po, let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na muli ay nakasama namin ang mga anak sa pananambahan ngayon. Dalangin ko po na pagpalain mo ang bawat isang mga bata na nakaluhod sa harapan, Panginoon. At dalangin ko na bigyan mo sila ng kagalakan lagi, Panginoon. Gayun din, Ama, pagpalain mo ang mga bata na hindi namin kasama ngayon at nasa kanilang mga tahanan, Panginoon. Sila mga bata, Panginoon, na nakasama rin namin sa pananambahan, sa online worship, Lord. At gayon din, Panginoon, ang mga batang may karamdaman ngayon. Dalangin ko na hipuin mo sila ng iyong mapagpalang mga kamay at maranasan nila ang kagalingan, Panginoon. Sa kanilang pag-aaral, maranasan nila ang karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. At ikaw ay mag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Dalangin ko rin, Panginoon, na ikaw ang mag-ingat sa kanila, sa kanilang paglalaro, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa halimbawa na ginamit mo, Panginoon, kung papaanong tanggapin namin ang kaharian mo sa pamamagitan ng mga batang ito, Panginoon. Dalangin ko rin na sa kanilang murang edad, Panginoon, ay gamitin mo kami ng mga magulang at mga nakatatanda na nakapaligid sa kanila upang iparanas ang kabutihan mo sa mga batang ito. Gayun din, Panginoon, sa kanilang paglaki, dalangin ko na makilala ka rin nila bilang Panginoon at tagapagligtas at kilalanin sa araw-araw, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang mga bata. Salamat sa patuloy na pagkataon na binibigay pang sila po ay makapagsayaw, ialay ang kanilang talento sa Panginoon. God is good. Salamat sapagkat lagi nating dinideklara na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Kahapon po ay ginanap ang Lesser Band Seminar 2 sa San Agustin United Methodist Church at ang ating pong simbahan ay nakilahok para po sa gawain na ito. Ang Lesser Band Seminar 3 ay gaganapin na next year, January 20, 2024, na gaganapin po sa Kabanggan United Methodist Church. Isang kagalakan na tayo po ay nagsasama-sama sa biyaya ng paglilingkod. Announcement on Sunday, November 26, yan po ay last Sunday ng buwan ng November. We are celebrating our Thanksgiving Sunday and Harvest Festival. So, part pa rin ng ating pong celebration ng Stewardship Month para sa buwan ng November. At tayo po ay mayroong mga offering. Mayroong pong mga nakausap na balik natin yung pag may gulay po kayo, offer natin dito, Harvest Festival. May inanin na palay, ganon. So, para maano natin yung diwa ng Harvest Festival. Of course, mayroong iba't ibang paraan na tayo po ay magpasalamat. Yung iba, ni-offer nila yung kanilang one-day salary. Yung iba po ay a certain amount for Thanksgiving. So yun po yung gagawin natin sa November 26.
Recognize natin yung presence ni Pastor Abby. Salamat sa Panginoon sa kanya po mga kasama. Na-bless po kami. Ako po, personally, I was so blessed doon sa mga kasama ninyo. Hindi ko makalimutan kay Pastor Nick at kay Pastor Roger. Sa dito kayo ko. Nag-stay po sila dito ng one night. Nag-evangelize po sila dyan sa palengke. Pero pinag-pray nila yung church, yung school, pinag-pray nila ako, and I am so blessed. Parang yun yung isang lakas na mayroon ako dahil sa mga panalangin na yun. So, birthday po ngayon ni Maria Alexa. Yun, kaya po siya nagsayaw. Praise God. At bukas po, birthday ni Nanay Isminya. Yan. 94 years old. So far, si Nanay yung pinakamatanda sa church natin at candidate for 100 years and more, si Nanay. Tomorrow din po ang birthday ni Arjuna. Dito ba siya? At saka si Ella. Si Ella Labagaw. So, yun po. At sa lahat po ng mga may birthday for the remaining days of November, ay God bless po sa inyo pong lahat. December 3 po ay first Sunday ng December. Yan po magbabago yung ating calendar, that is the first Sunday of Advent para po sa pagsalubong natin sa Kapaskuhan 2023. Sige po, tayo po magpasalamat. Yumuko tayong lahat. Kilalanin ang presensya ng Panginoon. You are so great, O God. Our Father, we come to your presence once again with full thanksgiving and praises in our hearts. Salamat sa kagalakan ng ikaw po ay makadaupang palad. Mas pinaghandaan mo ito kaysa sa amin. Mayroon kang inilaan na biyaya at pagpapala para sa aming lahat. At sa aming pong pasasalamat at pagsamba ngayong umaga, hayaan niyo po na itaas namin ang aming mga puso upang pasalamatan ang isang Ama, ang isang Diyos na buhay, ang isang Diyos na nagmamahal sa amin, walang katulad. Napakabuti mo sa lahat ng panahon. Upo, kahit hindi kami laging tapat, nananatili kang tapat. Kahit hindi kami karapat-dapat, pinapaging dapat mo kami sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Kristo. At kami po ay lubos na nagpapasalamat na tawagin mong anak at makatawag kaming Ama. Hayaan niyo po na itong laman ng aming puso na punong-puno ng pagpapasalamat, sama-sama naming ialay sa iyo bilang buhay na pagsamba. Salamat po sapagkat napakadakila mo sa aming mga buhay. Hindi niyo po kami iniiwan kahit saglit. Maging sa panahon ng mga pagsubok at problema, nandyan kang lagi upang kami po ay pagpalain. At alam po namin, kung mayroong dahilan bakit po kami nagtagumpay sa lahat ng mga pagsubok na aming pinagdaanan, sapagkat mayroong Diyos na hindi po kami iniwan, bagkus ay tinulungan, ginabayan at pinagpala mo po kami upang nandito kami sa kalagayang ito ngayon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga kapatid, kapatiran na mayroong pinagdadaan ng mga pagsubok at problema. Katulad ng aming laging sinasabi, kakapit lang kami lagi sa iyo, Panginoon. Hahawak kami sa iyong mga pangako sapagkat iyan ay magpakailanman. Hindi ka magkukulang. Walang pagkakataon na hindi mo pakinggan ang aming mga panalangin. Kaya po sa mga pagkataong ito, lumalapit po kami na mayroong pagpapakumbaba at
Tulungan niyo po kami ayon sa aming sitwasyon at kalagayan. At alam po namin na kami po ay magtatagumpay muli at pagpapalain mo. Dalangin din namin ang mga may karamdaman. Nandito, Panginoon, sumasamba pero mayroong nararamdaman. Sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat, inaangkin namin ang pagpapagaling mo. We apply your stripes on the cross by the power of your holy blood. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we speak, we declare healing right now sa lahat po ng may mga karamdaman. Maging nasa bahay, nasa hospital, nasa malayong lugar, nasa ibang bansa, inaangkin namin ang kapangyarihan mo ay sapat. You are our Jehovah Rapha, the one who heals. And we claim over and over again that you are our healer, O God. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot at kami po ay pagpapalain niyo po. Pagpalain niyo po ang aming iglesia, ang Castilleos United Methodist Church, sa lahat ng mga gawain, paglilingkod. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang Church Council. Palain niyo po ang lahat sa aming mga kakayahang maglingkod sa iyo. Pagpalain niyo po. Bless niyo po ang aming pagmimisyon sa San Rafael at San Marcelino. Bless niyo po si Pastor Regan, siya po ang tagapagsalita sa San Rafael. Pagpalain niyo po siya. At ganoon din, Panginoon, ang aming pong mga kapatiran. Pagpalain niyo po ang Castilleos Aldersgate Learning Center Incorporated. Pagpalain niyo lahat ng mga bata, mga magulang. I-bless niyo po ang Board of Trustees. Ganoon din, Panginoon, ang mga guro na siya pong naglilingkod. Salamat po ng marami. Sama-sama po kami na umaangkin ng iyo pong biyaya para sa amin. We declare peace around the world. Dalangin namin, Panginoon, sa mga lugar na may digmaan, may mga nagbabantang kaguluhan. Patuloy namin inaangkin, Panginoon, ang kapangyarihan mo, ang kalooban mo at ang nais mo ng kapayapaan. Yun po ang aming panalangin. Bless niyo po ang aming bansa, aming minamahal na bansang Pilipinas. Pagpalain niyo po ang aming Pangulo, pangalawang Pangulo, lahat ng ahensya ng pamahalaan, lahat ng local government units, sa lahat ng probinsya, munisipyo at barangay. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Alam po namin na mayroon kang plano sa lahat ng mga ito. We declare that Philippines is for Christ and use us, God, through this church, Castilleos United Methodist Church, to advance your kingdom on this earth. Pagpalain niyo po kami at samahan. Panginoon, samahan namin na magpasalamat si Maria Alexa sa kanya pong kaarawan ngayon. Pagpalain niyo pong batang ito, dalangin namin ang kanya pong mga panalangin ng kanya mga mahal sa buhay. Ganoon din, bukas, ang aming mga kapatid, si Nanay Ismenya, salamat po sa kanyang buhay na simbolo ng biyaya mo, na ikaw po ay naglaan ng mahabang buhay para sa amin. Ganon din, bukas, ang mga kabataan na ito ay magdiriwang ng kanilang kaarawan. Si Arjuna at si Ella, pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga anak mo na ito. Sa iyo namin sila tinatagbilin. Sa mga may kaarawan, may mga wedding anniversaries, Panginoon, na nagpapasalamat sa iyo. Sama-sama kami na inialay sa iyo ang dakilang pagpapasalamat. Ito po ang aming mga samo, panalangin, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo lamang. Amen at amen. Ang panalangin dalisay sa langit pinakikinggan ng Diyos sa biyaya'y
Samahan niyo po ako sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa unang pagbasa, Hukom, chapter 4, verses 1 to 7. Nang namatay si Ehud, ang bayan ng Israel ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Jabin, isang Kanineo na hari ng Hesor. Si Sisera na taga Haroset Hagoyim ang pinuno ng kanyang hukbo. Si Jabin ay may 9 na raang karwahing bakal. Pinagmalupitan at inapi niya ang Israel sa loob ng 20 taon. Kaya't humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. Noon ang babaeng propeta na si Deborah, asawa ni Lapidot, ay nagsisilbing hukom ng Israel. Nakaugalian na niyang maupo sa ilalim ng puno ng palmera sa kaburulan ng Ephraim, sa pagitan ng Rama at Betel. Pinupuntahan siya nito ng mga tao upang magpasya sa kanilang mga usapin. Isang araw, pinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam na taga Kades mula sa lipi ni Neftali. Sinabi niya rito, pag-uutos sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na pumili ka ng 10,000 kawal mula sa lipi ni Neftali at Sibulon. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Lalabanan ninyo sa may ilog Kison ang pangkat ni Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Jabin. Ngunit pagtatagumpayin kita laban sa kanya. Pumunta po tayo tumayo po tayo sa pagbasa sa Ebanghelyo na matatagpuan sa Mateo chapter 5 verses 1 to 13. Ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal. Ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino may nagbaon ng langis, bukod pa sa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit nang hating gabi na'y sumigaw, narito ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa tindahan at bumili para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nagkahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinira ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o oras man. Pagpalain po ang pagkabasa ng banal na kasalita. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Salamat po sa mga kabataan na inihanda tayo sa pamagitan ng awit upang tayo po ay maging handa sa ating pong pag-aaral ngayon. Magandang umaga po uli. Ngitian natin yung ating mga katabi. Third Sunday na uli, we declare first Sunday of November that this month there will be no worries, no regrets, no fear. Kaya po, ang response naman natin doon ay, if it is for God, there should be no excuses. Amen ba yun? Go all in. Alam natin na ang Nobyembre ay punong-puno ng biyaya. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno ay nabiyayaan na nung 15. Kaya ang November ay November to remember. Pero kung dinugtong ko po ito kasi yung next slide, na bless po ako na mabasa ko ito. He fills my life with good things, sabi sa awit 103 verse 5. Yung Panginoon, alam niya yung desire ng heart natin. And everything na gustong-gusto natin na maging part ng ating buhay, siya po yung nagkakalob doon. Sabi, He fills my life with good things. Idugtong ko lang po itong While God may not fill a blank in our life exactly how we wanted, He fills it best and fills it with Himself. Na yung Panginoon, alam niya yung gusto natin. Pero hindi niya tayo pinagbibigyan kung hindi ito para sa atin. Makakasira sa atin. Dahil dito ay lalaki yung ulo natin, pero yung pinakamahalaga po ay pinupuno niya ng higit kaysa sa gusto natin. Because He fills it with Himself. Naalala niyo yung isang mensahe ko when I quote the saying of Blaise Pascal, na sinasabi niya, nung nilikha daw tayo ng Diyos, there is a God shape in our hearts na blanco. Kaya po, idugtong natin ito, He fills it with Himself. Nandyan yung Diyos. At kung matuto tayo na kilalanin ang biyaya ng presensya ng Panginoon, it is enough. It's more than enough actually. Yung Diyos ay sapat at higit na sapat para sa atin. This month of November in the United Methodist Church is Stewardship Month, buwan ng pagkakatiwala. At lahat ng mayroon tayo, yan po ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon at tayo po ay katiwala ng lahat-lahat. So, yung panawagan sa atin ay, sabi niya dyan, growing, serving, tsaka giving. In growing, God working in us and through us. Hindi mahirap mag-grow kasi God is working with us and through us. In serving, God is allowing us to be used by Him. God allowing us to use us. And sa giving po, maganda makita natin ito. Let us, by the help of God, manage all His resources. So, nakakategorize yung blessing o ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon sa mga symbol na ito. Ano ba yung unang time? Ipinagkatiwala sa atin yung ating oras at panahon. Ano naman itong pangalawang symbol? Pinagkatiwala sa atin yung mga resources, blessing.
treasures. Kasi three T's yan eh. Time, treasures. Yung sumunod ay, ano yan? Talents. Yung mga skills natin, talents natin, pinagkatiwala sa atin yan. And the last one, God, yung Diyos ipinagkatiwala sa atin ang ating buhay. We are steward of our own life. Pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ito at pag-usapan natin ng konti, hindi naman natin mapag-usapan yung lahat-lahat. Na mayroong kinalaman, gamitin natin yung talinghaga ng, yung Old Testament reading natin, binasa atin ni Brother Dave ay Judges chapter 4, verses 1 to 7. But we will concentrate on the parable of the wedding or the 10 virgins. Talinghaga ng 10 dalaga sa Tagalog. So, gusto ko pong basahin uli sa Matthew chapter 25, verse 10 hanggang 13. Matthew chapter 25, verse 10. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Verse 13, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Basahin po natin yung English version niya. So the foolish girls went off to buy some oil. And while they were gone, the bridegroom arrived. The 5 girls who were ready went in with him to the wedding feast, and the door was closed. Later, the other girls arrived. Sir, sir, let us in, they cried out. Verse 12, certainly not, I don't know you, the bridegroom answered. And Jesus concluded, watch out then, because you do not know the day or the hour. Let us pray. Aming Ama, aming Diyos, muli po, we ask your wisdom, bigyan niyo po kami ng karunungan na nang mumula sa iyo upang ang talinghaga na ito na aming pag-uusapan, dali namin sa aming sariling panahon, ilagay po namin sa aming mga sariling buhay ng aming pagiging mabuting katiwala mo. Pagpalain niyo po kami at sa iyo namin itinatagubilin ang lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Kailan iniatas ng Diyos sa atin na tayo ay maging mabuting katiwala? It is from womb to tomb. Ibig sabihin po, yung kabuuan ng ating buhay, ipinagkatiwala yan sa atin ng Panginoon. Lahat ng sangkap ng buhay na ito, lahat ng mayroon, sabi natin, everything is from God. Kung mayroon ka ngayon, kasama ng iyong hininga, kasama ng ating buhay, lahat galing sa Diyos. Kaya gayon na lamang po yung ating pagpapasalamat. Kasi wala tayo, walang-wala tayo kung wala ang ating Panginoon. Sabi nga po ay, ang Diyos pa rin siya kahit wala tayo. Pero tayo, pag wala na yung Diyos, wala na tayo. Kaya po, binubuksan sa atin ang isang pagkakataon ngayon upang tignan, pagbulay-bulayan yung ating sarili, kung paano tayo naging mabuting katiwala. Actually, pag di ba sinasabi ko, pag mayroong memorial service, sa huling
panahon sa pagkakataon na tayo namatay na. Ang maisusulat na lang sa atin kung kailan yung birthday natin, kung kailan tayo namatay, mayroong guhit doon sa gitna. At yung guhit na yun sa gitna, yun ang nangangahulugan kung paano tayo naging mabuting katiwala. At ito po ay isang karangalan. Nang sinabi ng Diyos sa paglikha pa lang, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. Kaya pala tayo espesyal na nilikha kasi tayo ang magiging katiwala ng lahat-lahat. Katiwala tayo ng ating sarili, katiwala tayo ng ating kapwa, ng ating mga mahal sa buhay. Katiwala tayo ng creation, lahat ng bagay na nilalang ng Panginoon. From womb to tomb. Kaya, dapat the moment na mayroon na tayong pag-iisip, na mayroon na tayong accountability, dapat ang unang tanong daw ay, what should I do with my life? Tanungin natin sa Diyos at yung sasabihin sa atin ng ating Panginoon, anak, ikaw ay aking piniling katiwala. Wala nang duda kung ano yung gagawin natin dahil tayo po ay katiwala ng ating pong Panginoon. Sana yung ano natin. Dito sa sagutang pagbasa natin, ang pinili ko dyan ay yung Mangangaral chapter 3 verse 1 to 8. Sabi niya, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Nakita ko po yung verse 12 na maganda. Yun yung sagot sa what should I do with my life. Verse 12. Sabi ni Haring Solomon, I know that there is nothing better for men than to be happy. Ano yung Tagalog niya? Sa ano natin, sa liturgy natin mayroon, yung last verse. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya. At gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. I know that there's nothing better for men than to be happy and do good while they live. Gawin yung pinaka-the best, gawin yung pinakamabuti habang siya ay nabubuhay. Kaya, contrary doon sa let us live and be merry, na mabuhay tayo at tayo ay kumain, uminom at magsaya. Part yan ng buhay. Kasi part yan na maging masaya. Pag hindi ka na kumakain, hindi na masaya, di ba? Ito ba yan? Mamaya, mayroon akong pasubali. Parehas din naman. So, sinasabi niya dyan ay, do good while they live. Habang tayo po ay nabubuhay, kinakailangan gawin natin yung pinakamabuti. At lahat tayo ay qualified na maging katiwala. Ito lang po yung portion na babanggitin ko yung Old Testament. Si Deborah ay isang hukom nung panahon na yon. Pero mayroong sinabi dito yung Diyos sa pamagitan ng story niya na siya ay isang woman judge. Pumupunta yung mga tao sa kanya para siya sabihin sa kanila yung kanilang mga problema, mga reklamo. Siya ang nagbibigay ng hatol. But one day, tinawag siya sa pamagitan ng propeta. Sabi sa kanya ng Diyos, magsama ka ng kawal. Sa araw na ito, ibibigay ko sa iyo ang pagkapanalo sa isang laban. That time ay hindi nakatingin yung mga tao sa isang babae na isang mandirigma. Kaya po, gusto ko lang makita natin dyan, gagamitin ko lang siyang
tuntungan natin sa ating pag-uusap. Regardless of who you are born for a divine purpose. Because you are God's steward. You are God's partner. Tayo po ay katiwala ng Panginoon. Ibig sabihin, katuwang. Katuwang tayo ng Panginoon. Kasi mayroong connotation, di ba? Babae lang kasi ako. Pero dito po, binuwag yun ng Diyos. Yung at isa yan sa verse na sinasabi na lahat tayo po pwedeng maglingkod, pwedeng magpagamit. Bata pa po ako. Papasalamat tayo sa mga kabataan kasi hindi nila sinabing bata pa sila, pero tumugtog na sila, nagpaawit na sila. Hindi rin din natin pwedeng sabihin na matanda na po ako. Kasi po, sabi natin, yung ating pagiging katiwala, from womb to tomb, hanggat nabubuhay tayo, humihinga pa. Mayroon tayong parte sa umiinog na mundo na kung saan tayo pong lahat ay mabuting katiwala ng Panginoon. Puntahan natin yung teksto natin. The Parable of 10 Virgins. Ang kwento ay parang familiar sa atin kasi although ito ay talinghaga, pero nagsasabi siya ng kwento na similar sa ating pananampalataya. Mayroong hinihintay yung lalaking ikakasal. Nung panahon na yon, mayroong limang matalino at saka 5 hangal. 5 of them were wise and 5 of them were foolish. Yun po yung sinabi ng Bible. Ang 5 sa kanila ay matatalino, pero hindi naman sinabing ang 5 ay bubo. Ang 5 ay hangal. So, gusto kong makita natin na yung being wise and being fool dito ay hindi yung grade natin sa school. Kasama po ako sa wise kasi valedictorian po ako nung high school. Hindi. Sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. So yung wise sa Bible ay nagsimula siya sa fear of the Lord. Yung nagsimula na may takot at pagkakilala ka sa Diyos, nagsimula na maging wise ka. At kapag lumago na yung pagkakilala at pagkatakot mo sa Diyos at mayroon ka ng pananampalataya sa Kanya, you are wise. Nako po natin, kasi para makita natin as early as this na ang pinag-uusapan dito na wisdom, na mayroong 5 matalino at mayroong 5 hangal. Habang naghihintay sila ay mayroong pong symbol doon yung mayroon silang kanya-kanyang dalang ilawan na hindi rechargeable. Kasi ngayon panahon natin yung mga ilawan pag na-charge mong mabuti, matagal mamatay, di ba? 5 of them were wise, 5 of them were foolish, at ibinase doon sa kanilang pong yung wise, sila yung may dalang ilawan na nagdala pa ng reserbang langis. Yung iba po, wala po silang dalang Natagalan yung pagdating ng lalaking ikakasal. Naubusan sila ng langis yung 5. Sabi ng mga 5 hangal, baka pwedeng bigyan niyo na lang kami. Bigyan niyo na lang kami para pare-pares tayong mayroon. Sabi nung baka hindi magkasa itong lahat sa atin.
Kaya sabi nung 5 hangal, ay punta muna pala kaming bibili. Habang sila ay bumibili, dumating na yung lalaking ikakasal. Pinapasok ng lalaking ikakasal yung 5. Pagdating, sinara yung pinto. Pagdating ng 5 hangal, kumakatok sila. Sabi nila, Panginoon, papasukin niyo po kami. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Ito po ay isang talinghaga na pinag-uusapan ngayon sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng religion. Pinag-uusapan ngayon ng maraming mga simbahan yung tungkol sa rapture. Narinig nyo na ba yun? Pinag-uusapan yung pagdating ng Panginoon. Kaya yung tinutukoy ng talinghaga dito, mayroong mga tao na naghihintay sa lalaking ikakasal. Ang lalaking ikakasal na yun ay yung ating Panginoong Kristo. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal. Akala nga ng mga alagad. Ito po, yung pagkasulat ng Bible, huli na nilang sinulat nung matatanda na sila kasi ang isip nila, yung sinabi ni Jesus, babalik ako agad. Kapag naipaganda ko na kayo ng lugar doon, babalik ako. Yung pagkaintindi ng mga 12 disciples, babalik si Jesus agad. Kaya nag-umpisa sila ng magsulat 50 years after Jesus' death or resurrection. Yung pinakahuling sinulat, nung nasa Patmos siya, nasa Patmos Island na si John the Beloved, yung Revelation, sinulat yon between 90 to 100 years after death. Kasi nabalam na yung pagdating. Although, alam naman nating lahat, bakit nabalam? Kasi hinihintay niya lahat na makapagsisi at magbalik loob. Kaya po, hinihintay natin ang ating Panginoon Kristo na balam ang kanya pong pagdating. Gusto ko lang basahin itong Acts chapter 1 verse 11. Ito yung araw na umalis ang ating Panginoong Hesus. Sabi ng mga angels sa mga tao, sa mga disciples at saka yung mga unang mananampalataya, the same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen Him go into heaven. Sabi ng mga angels, kung paano ninyo siya nakitang aalis, makikita ninyo siyang babalik. Kaya di ba mayroong mga sinulat si Pedro, si Apostol Pablo, sabi nila ay, kung mayroong magsabi sa inyong nandyan na, huwag kayong maniwala. Mayroong nagsasabi ngayon, sinasabi nila na sila daw sila yung Panginoon, sila yung Son of God. Hindi hindi nakabase dito. Kasi kung dumating si Jesus, walang kahit isang tao na hindi makikita yung kanyang pagbabalik. And we Christians, we are waiting for that return. Hinihintay-hintay natin. At habang hinihintay natin, ano yung gawin natin? Gusto ko po itong hindi po nanggaling sa akin yung title ng pag-uusap natin. Ang klase ng paghihintay natin ay faithful waiting. Hiniram ko po yan kasi yan ay nakita ko na mas malapit dito sa mga bagay na pag-uusapan natin. Habang hinihintay natin yung nabalam na pagdating ng ating Panginoon, ano po ang gagawin natin? Sabi natin kanina, from womb to tomb, that is
that is the timeline of our being steward. Pero it could be na maabutan tayong buhay kasi po ang timeline ay ang end ng timeline hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Pag bumalik na siya, tapos na yung pagkakatiwala kasi may kasalan ng magaganap. Kasali tayo doon sa dakilang kasalan na yon. May tanong po ako sa inyo, sagutin natin sa dulo, pero tanungin ko na as early as this. Sa kasalan, kapag mayroong kasalan, pupunta kayo, ano kayo doon? Ako po, kapag kasalan, napapansin ko na maaring ako ang nangangasal. Noong nakaraan, tumakbo kami sa Orion, sa Bataan, kasi may kasalan. Ninong at ninang kami. May pupunta kami ni Ate Chirijin sa December 2, ako yung mangangasal. Ninang siya. Kayo po, kapag may kasalan, anong parte ninyo? Kayo po yung nag-ayos ng bulaklak, kayo yung kumanta, kayo yung kumain, kayo yung nagluto. Di ba? Mayroon tayong ano doon, marites tayo doon, gano'n. Taga-picture. Faithful waiting. While we are waiting for Jesus' return, let us be faithful in waiting. Maging maging masigasig at ipagpatuloy natin yung pagiging mabuting katiwala. Mayroon akong mga nakita na mga bagay na kinakailangang gawin natin while we are waiting o para matawag na we are faithfully waiting. Number 1, let us strive to grow. Na kailangan na tayo ay umunlad sa lahat ng bagay. Kaya tama din yung mga kababaihan na lagi silang nagpapaganda. Kasi kinakailangan yung thriving ay pagpupursigi na hindi lang yung agos-agos lang. With some efforts, with enthusiasm and everything. You want to thrive, not just to survive. Parang yun yung niyan eh. Yun yung pinanggalingan nung yung nabubuhay ka lang for survival, ang ibig sabihin ay agos-agos lang. But if you are thriving, gusto mo mayroong mangyari. At yun yung natin dito. While we are waiting, we must strive to grow. Mayroong kasabihan. Sabi, pag ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero kung mamatay kang mahirap, kasi you did not thrive. Ang sekreto lang naman, masipag, di ba? Kaya hindi masama ang mangarap. Hindi masama yung maging mayaman. Kung gusto mong maging mayaman, walang problema yan sa Diyos. Kasi yun yung gusto niya. Gusto mong maabot ito. Marating ito. Maging ganito ka. Yung bahay mo maliit, gusto mo lumaki. Gusto ng Diyos yan. We must strive to grow. Kasi ang aking nakita sa Bible, na once you become a Christian, dala-dala mo na yung pangalan ng ating Panginoong Kristo. At gusto niya na ikaw na nagdala ng pangalan niya, Christian ka na, gusto niya na nag-grow ka. Because you are the person na gusto ng Panginoon, i-display niya yung glory niya. Para pwede mong ipagmalaki, I pray this one and God answered me. Noon, pangarap ko lang ang magkaroon ng sariling bahay. Pinag-pray ko talaga yan, pero
tinulungan ako ng Panginoon. Di ba may mga ganun tayo mga patotoo? Kasi po, gusto ng Panginoon na tayo po ay lumago. Lumago sa pananampalataya. Hindi lang sa physical, hindi lang sa ibang bagay. Mayroon ba namang tao na gusto mo lumaki lang yung bahay mo pero yung pananampalataya mo ayaw mo lumaki? Likewise, we should strive to grow our faith. Na lumago ang ating pananampalataya. Mayroon pang isang slide na pag-usapan natin yung pananampalataya. Number 2, while we are waiting and faithfully waiting, you should reach your highest potential. Kaya ko sinabing, from womb to tomb, gusto kong balikan na bago tayo ipaglihi ng magulang natin, may plano na yung Diyos sa atin. Kasabay ng paglilihi sa atin at yung pagkapanganak sa atin, God put everything potentials for us to grow. Nandiyan na lahat. Kaya walang taong bio-bio. Kinakailangang mayroong pagpupursige lahat ng bagay. Mayroong potensyal. Iba-iba. Mayroong sa tao na, of course, iba-iba yung field ng ating pong expertise. Halimbawa ako, inaamin ko na mahina ako sa mathematics. Pero may mga tao na magagaling sila doon, di ba? Mayroong mga taong nag-excel sila sa sports. Kaya tignan natin, tayo mga magulang, tignan natin yung ating mga anak. Kasi baka pinipilit natin sila. Kaya nga sabi, tanungin mo yung anak mo kung ano yung gusto niya, hindi kung ano yung gusto mo. Halimbawa, mayroong mga magulang na gusto ko maging abogado ka kasi gusto ko noon mag-abogado ako, hindi ako natuloy. Mag-abogado ka, gano'n. Mayroong mayroong special calling yung bawat isa sa atin. Kahit kung ano yung gusto ng anak mo, suportahan mo. Diba, ang fine arts po ang gusto ko talaga. Sabi ng magulang, walang pera dyan anak. Mag-artista ka na lang. Tulong-tulong na marating mo yung highest potential. Although, wag mong inaalala ko ito kanina habang nagpe-present worship, nakalimutan kong ni-research. Mayroong isang bata na nag-excel siya nung elementary at saka, hindi ko alam kung high school, basta mayroon siyang honor student siya. Baka napanood niyo ito sa Facebook o sa balita, sa YouTube. Tapos, one day, nasa examination siya, nahuli siyang nag-open notes. Tinawag siya sa office of the yung subject teacher. Kinausap siya doon, parang mayroong sinabi yung patakaran ng school, ganun. Pero yung fear nila, yung kanilang assumption, natatakot siyang sabihin sa magulang niya na nahuli siyang nag-cheat. Kaya yung bata, tumalon siya sa building, namatay. Parang siguro magandang makita natin dito ito na yung baka nandun tayo sa sobrang higpit o paano bang doon sa anak natin. Kailangan first ka anak, kailangan first ka. Huwag naman yung doon sa yung kwento ko sa inyo. Okay lang yan anak, yung 75, 76 naman, sobra na nga ng isa.
Yung ganon. I-push natin with love at alam naman natin yung kakayahan ng ating mga anak. Kasi di ba, so much tragedy. Parang nag-iisang anak pa yata yun. So, hanapin ninyo sa YouTube. Let us reach our highest potential. Number 3, let us keep your faith burning. Kapag pag-aralan nating mabuti yung talinghaga, yung apoy doon, yung langis doon ay sumisimbolo ng pananampalataya. Yung pananampalataya, habang hinihintay natin ang Panginoon, masasabi nating we are faithfully waiting for the Lord if we are keeping our faith burning. Sabi ng nung andap-andap na yung ilawan nila, sabi nila ay, bigyan nyo naman kami. Sabi ng mga iba, sabi ng mga 5 matalino, hindi ito magkasya sa atin. Pero ayon sa talinghaga, actually po, kaya hindi maibigay kasi yun ay pananampalataya. You should strive for yourselves. Yung pananampalataya ay personal. Hindi pwedeng sabihin ng membro ng pamilya, ipag-pray nyo na lang ako bahala na kayo doon. Faith is personal. Hindi pwedeng ibigay, pwedeng i-share, pwedeng ipaliwanag, pwedeng tumulong para umapoy din yung pananampalataya ng iba. Pero hindi pwedeng akuin mo lahat. Sige, ako na, kayo nang magsaing, kayo nang magluto ng ulam, kami nang magsimba, parang gano'n. Keep your faith burning. Number 4, use all your talents to glorify God. Of course, yung talent natin, yan yung blessing na ibinigay sa atin ng Panginoon para tayo ay kumita. Para tayo ay magkaroon ng pagpapala. Blessing talaga yun ng Panginoon. Yung kung sabi ko nga kanina, yung talent mo, yun yung nakita mong profession mo, gusto mong magturo, yun yung pinagkakitaan mo. Magaling kang magluto at yan yung negosyo mo ngayon. Diyan tayo pinagpapala ng Panginoon. Pero kinakailangan yung talent mo, gamitin mo para mag-glorify ang Panginoon. Kapag magaling kang kumanta ka sa church. Somehow or another, kahit anong talent mo, mapapansin mo na pwede mo siyang i-connect sa glory ng Panginoon. Gamitin mo siya, magpagamit ka para maging mabuting katiwala. Sabi natin, maging mabuting katiwala tayo sa Panginoon. Dahil yan po ang kalooban ng Diyos, kalooban niya para sa atin. Number 5, be a good steward of your blessings. Sigurado pa ako na hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa lahat ng ating pangailangan. Sa lahat ng mga biyaya, nandyan yung Panginoon, lagi siyang nagkakalob sa atin. Pero dapat maging mabuting katiwala tayo. Huwag nating gamitin, ito pala, baka makalimutan ko Although, hindi ko i-discuss mabuti ito kasi part lang ito ng pag-uusapan natin sa Sunday, sa ating Thanksgiving. Ito po yung gustong-gusto ko, narinig ko ito, hindi ko alam kung sinong pastor. Sabi niya, hindi porket ibinigay mo yung 10%, okay ka na kay Lord. Kapag yung 90%, ginastos mo sa hindi ka aya-aya sa Kanya. Yung 10%,
faithfully na ipagkaloob mo sa Panginoon. Pero yung 90%, ipinambabae mo, pinagsugal mo, pinag-inom mo, ginamit mo sa masama. Natutuwa si Lord? Hindi. Kaya yun yung natin, sinasabi natin dito, be a good steward of your blessing. Hindi lang yung, okay na ako, naibigay ko naman yung 10%. Ito na yata yung panghuli. Remember that your precious time is gold. Paano ba talaga maging mabuting katiwala ng oras? Sabi nila ay, dapat magkaroon tayo ng advanced course sa time management. Kumusta po kayo? Meron pa akong gustong sabihin. 9 o'clock yung simba natin, 2 lang po ang nakarating ng 9 o'clock. Si Ate Elby at saka si Ate Cherry Jane. 8:56 yata. 8:56 ka ba dumating, ate? Tapos sumunod si ate. Ito yung natin. Of course, when we talk about time, marami tayong pag-usapan dyan, pero gusto ko pong sabihin, gusto ko pong diinan, our most precious time is for God. Kung paano natin ibigay yan sa Panginoon. Hindi yung sobra-sobra lang. Paano yung sobra-sobra lang? Magbabasa ako ng Biblia pag may natira akong oras. Pero kung wala na, di matulog na ako. Pero kung busy ka, yung most precious time during your busy hours, nagawa mong magbasa, nagawa mong mag-pray. Ibig sabihin, naibigay mo yung precious time mo kay God. Today is Sunday. Siguro, kaya kailangan ilang na I failed during one of the council meeting. Mayroon akong gustong gawin pero hinayaan ko muna. Isali sa pag-usapan ng church council kung paano ma-improve yung time na makarating tayo sa tamang oras at makapag-start tayo ng tamang oras. Ito ang isang malaking challenge sa akin. Habang naghihintay tayo ng time ng 9 o'clock, dahil nasa online service yung maraming churches, yung iba nasa pagbati na sila, yung iba nasa sermon na sila, yung iba nasa huling awit na sila. Tayo, naghihintay pa tayo. Mayroong isang malaking challenge sa akin, hindi ko makalimutan. One time, wala po ako dito, sinamahan namin si Pastor Jerome, yung pastor ng Qatar. Kasi consecration niya ginanap sa NACS United Methodist Church. Alam niyo po, ang NACS United Methodist Church, every Sunday, mayroon silang 5 o'clock dawn prayer. Every Sunday yan, walang paltos. Mayroon na silang nire-ready na breakfast. After ng dawn prayer 5 to 6, may breakfast na lahat, diretso na ng 8 o'clock yung kanila pong service. Ano yung kaibahan natin sa kanila? Sobrang busy tayo. So yun po, somehow, makita natin dito sa ating pong faithful waiting, matuto tayo na ibigay natin sa Panginoon yung tamang oras. Of course, maraming pagkakataon, maraming tawag sa atin dito sa
sa time management or steward yung ating being a good steward of time. May mga pagkakataon na ibigay natin yung panahon natin sa pamilya natin. Kailangan tayo ng pamilya natin. Napaka-precious sa atin yung time na pwede natin ibigay. 25 years ago, nung tinanggap ko yung pagpapastor ko, napakahirap ng aming pamilya para mabuo kami. Ng special occasion, may birthday, may Christmas, may sa New Year, napakahirap naming maghabol-habol. Dahil nandun yung anak ko na isa, nandun yung isa, nandun yung isa. Mayroong time na ginawa namin ay dala namin yung isa galing Baguio, yung isa nasa Olongapo. Nag-meet kami sa Gran Hoya. Doon kami nag-dinner, nagkita-kita kami ng 11:25. Pagdating ng 12 o'clock, nanood na lang kami ng fireworks. Kasi di ba lagi may fireworks yan. Kasi nakita natin na masyadong mahalaga yung time. Our loved ones spelled love, not as L-O-V-E, but as T-I-M-E. Mahalaga sa kanila yun. At yun yung isang natutunan ko. Time is more than money. Kinakailangan nating matuto tayo na i-develop natin yung pag-aayos. Siguro, we are wise if we have the proper time management. Pero ito po yung aking laman ng puso. Let us give our precious time to God. Our quiet time, our worship, ang pakikisangkot natin sa lahat ng gawain ng Panginoon. Yung Matthew chapter 25 or the story or the parable of the 10 girls or the 10 virgins, someone summarized it as always be ready. Kasi po doon sa last verse. Sabi ng last verse, therefore, keep alert. Therefore, keep alert because you don't know the day or the hour. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Tumutukoy ito sa pagdating ng bridegroom, yung ating Panginoon. May sagot na po kayo sa tanong natin kanina. In the wedding that about to happen, you are no other but the bride. The parable of the wedding, yung talinghaga na ito na pinag-uusapan natin, when it happened, kapag ito po ay mangyayari, I am not the officiating minister anymore. Hindi na kayo yung kung ano yung pinapapilan ninyo kapag may pinuntahan kayong kasal. Because all of us Christians, we are the bride. We are the bride. Part tayo ng babaeng ikakasal, and the Lord Jesus is the groom. Ito po yung kumbaga sa pelikula. This is the happy ending of a beautiful story of you and God, of us and God. Ito yung hangganan
ng story ng lahat ng mga paghihirap natin dito sa lupa. Kasi magpapatuloy dyan yung Kasama natin dito yung mga mahal natin sa buhay na nauna nang nakauwi sa piling ng Panginoon. Magkakaroon ulit ng resurrection sa lahat kung saan sila nakalibing, kung saan sila namatay. Kung sila ay namatay sa dagat at hindi na natin nakita yung bangkay nila, lalabas sila uli. Lahat ng mga Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon Kristo, we are the bride and Jesus, our Lord, is the groom. Kaya po, while we are waiting, we should be faithfully waiting and live a lifestyle and have a living and live in a good stewardship life. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Nasa panahon po tayo ng paghahandog. Magbigay kayo at kayo bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Luke chapter 6 verse 38. Tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magsitayo pang lahat. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sangnilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, narito po ang aming pagkilala, ang aming pagpapasalamat sa tuwid-tuwinay pagpapala na nagmumula sa iyo. Naway nakita mo po kaming tapat at kalugdan niyo po ang mga kalob na ito. We are also praying for our online givers. Pagpalain niyo po ang lahat and through these offerings, I declare financial breakthrough. Matagpuan ng bawat isa ang iyong pangako. Siksik, liglig, umaapaw ng mga biyaya, maranasan naming lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Awitin po natin ang awit ng pagtatalaga at pagsasalamat. Give your best to the Master. Sa Panginoon ibigay, lakas ng kabataan, buhay
sa Panginoon ibigay, lakas mong tinataglay. Buhay mo at kasilahan sa pakikipaglaban. Puso mo ay ihain, Panginoon ibigin. Paglilingkuran siyang unahin, bawat nasa'y banalin. Magbigay ka't ng tumanggap sa Diyos ng bawat habang. Paglingkuran siyang masikap, ibigay ang iyong lakas sa Panginoon ibigay, lakas mong tinataglay. Buhay mo at kasilahan sa pakikipaglaban. Magsitayo po ang Lahat ay ipagkaloob sa umibig ng lubos, at sa iyo ay tumubos, sa lupa ay nanaon. Buhay niya'y ibinigay na maligtas kalaban. Sambahin mo siya't igalang ng buong kalakasan. Sa Panginoon ibigay, lakas mong tinataglay. Buhay mo at kasilahan sa pakikipaglaban. Panginoon, habang inaawit po namin ito, nakita po namin ang panawagan na ibigay namin ang pinakamabuti sapagkat nauna kang nagbigay ng pinakamabuti sa amin. Inibig mo kami ng tapat at wagas. Binigay mo ang iyong bugtong na anak at ang aming Panginoon ay binigay niya ang sarili para sa amin. Banal na Espiritu ay laging naririto sa amin upang pagpalain kami. Kaya po Panginoon, narito po kami nagtatalaga ng aming mga sarili na kami ay sa iyo. Nagpapasalamat sapagkat kami po ay ginawa mong katiwala sa lahat ng nandito sa mundong ito at sa lahat ng mga tao. Pagpalain niyo po kami at gawing karapat-dapat upang sa lahat ng panahon at pagkakataon ay makita kaming mabuting katiwala. Napakagandang pagkakataon na pag-usapan namin, Panginoon, ang paghihintay namin sa iyo. At sa pamagitan ng aming pag-aaral, Lord, tulungan niyo po kami. Turuan niyo po kami that while we are waiting for you, we will faithfully waiting. Matapat kaming maghintay. Gawin namin ang lahat ng mabuti para sa amin upang mabigyan ka ng karangalan sa aming buhay. Panginoon, naririnig mo, nakikita mo ang mga panalangin ng iyong mga anak. Ano man ang dahilan ng kanilang paglapit, ng pagluhod,
Ano man ang dahilan, Panginoon, ng mga panalangin namin, ng mga nakatayo. Panginoon, ang aking pong panawagan. Sama-sama niyo pong igawad ang iyo pong dakilang pagmamahal sa amin. I speak the blessing of anointing for us. The fresh anointing of the Holy Spirit, O God, be upon us. Maranasan namin, Panginoon, ang biyaya mo. At kami po ay gawin niyo pong biyaya para sa iba, para sa marami. Salamat po dahil ikaw ang aming Diyos at ang iyong pangako na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Masagana lagi para sa amin. Ito po ang aming mga panalangin sa matamis at makapangyarang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Mga kapatid, muli tayong kinukupkup ng dakilang pag-ibig, ng walang hanggang pag-ibig, ng pag-ibig para sa lahat. Maranasan natin ang kagalakan ng pagiging ligtas at maging biyaya tayo para sa kaligtasan ng iba. Tanggapin nating muli ang masaganang biyaya mula sa kanyang hindi nagbabagong mga pangako. Tanggapin nating lahat ito ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Tapos na po ang ating pagsamba, mayo tayong taglay ang pag-ibig, inspirasyon na mula sa Panginoon. Maging pagpapala tayo sa inyo. God bless us more. Hallelujah. Yan. Happy Sunday po sa ating lahat. Salamat po kay Teacher Maricel and Brother Dave sa mga bulaklak. Yung mga sobre po ng Harvest Festival dyan, para sa Sunday nyo po ilalaan yan. Pwede na po kumuha. Pag naubusan, maglalagay po ulit ako para sa Sunday. Yan po. Yan, para po mapaghandaan na po natin. Happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito at ngayong linggong ito. Salamat po. Enjoy your Sunday. Justin.